Eloise point of view. Kasalukuyan akong naglilinis nang tawagin ako ng aking amo. Beautiful. Could you scratch my neck down to my back? Utos ng matanda at manyakis kong amo. Napatingin ako sa gawin niya kung saan siya nakaupo sa sofa habang nanonood sa TV. Nakangisi ito ngayon sa akin matapos pasadahan ng aking kabuuan. Nag-alangan akong pumunta dahil sa kakaibang tingin nito sa aking katawan. Kung hindi ko lang kailangan ng pere, hindi ako magtitiis dito sa ibang bansa bilang isang kasambahay ng malupit kong amo. Come on, baby. Give me a scratch. I can't reach my back. Muling tawag pansin nito nang hindi ako lumalapit at bahagyang tinapik ang sofa. Napalunok na lamang ako bago ibinaba ang hawak na gamit panglinis at sa kadahang-dahang lumapit sa kanya matapos ayusin ang aking unipormeng pangkatulong. Nagpunta ako sa kanyang likuran at bahagyang yumuko bago marahang hinagod ang kanyang likuran. Nagpakawala naman to ng nakakainsultong ungol. Oh, more Eloise! Kinilabutan ako nang marinig yon mula sa matanda. Inalis ko ang aking kamay sa kanyang likuran ngunit nahuli niya rin ito at ibinalik sa kanyang likod. Continue. Don't stop. It will be inappropriate if we continue doing this. Kalmado at pigil ang inis kong sabi. It's not, because it's your job to take care of me. Sigaw nito sa akin ikinaatras ko. I know it's my job to take care of you, but I'm refusing to be harassed, sir. Formal na matapang at kalmado kong sabi, para panatilihin ang respeto sa kanya bilang amo. Ngunit mukhang nagalit lang ito dahil unti-unting nagkukulay kamatis ang mukha nito sa galit sa akin. How dare you? I paid for you! Sigaw nito at tila nagdilim ang paningin at itinulak ako. Bumagsak ako sa semento at agad na nakitang aking balakang sa pagkakabagsak. Eloise, what's happening here? Tanong ng babae kong amo na siyang kadarating lang kasama ang anak nitong babae na siyang alaga ko. Nang magtama ang mga mata namin ay dali-dali akong tumayo't inayos ang sarili. Ma'am, hindi ko po natapos ang sinasabi ko nang sumabat ang lalaking amo. Lani, she was disobeying me. I was just asking her to scratch my back. Sumbong nito sa asawa. Magsasalita pa sana ako para ipagtanggol ang sarili nang itapat nito ang kamay sa akin. Senyalis na tumigil ako sa anumang sasabihin. Don't talk. Now leave and clean the bathroom. You have no right to talk back to us. You're just a maid here. Sigaw ng amo kong babae bago ko iniwan. Sumunod naman rito ang asawa niyang lalaki. Sumikip ang dibdib ko dahil sa paraan ng trato nila sa akin. Masyado silang mahigpit at marahas sa akin. Nang magtamang muli ang tingin namin ng bata ay ngumiti ako kahit durog na. Bukod sa kailangan ko ng pera kaya't nananatili rito, ay isa siya sa dahilan. Dahil napamahal na ako sa bata. Isa pa'y hindi rin lang ako makaalis dahil wala sa akin ang passport ko. Kinuha ng aking amo. Nang sumapit ang gabi ay doon lang ako nagkaroon ng oras para tawagan ng aking pamilya sa Pilipinas. Eloise anak! Nag-aalalang boses ni nanay ang bumungad sa aking pandinig pagkasagot ng tawag. Nay, napatawag po kayo. Tanong ko, kamusta na po kayo? Ang mga gamot na iniinom nyo, nabibili nyo pa ba? Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po kung nahuli ang pagpapadala ng pera sa inyong panggastos ha. Anak, Eloise, ayos lang. Ano ka ba? Sabi nito at dinig ko ang malalim na buntong hininga. Tumawag lang ako kasi gusto kong itanong kung kailan ka makakauwi. Tinatanong ko pa po sa boss ko na kung kailan niya maibabalik ang passport ko. Pero wala pa akong sagot na nakukuha mula sa kanya. Mahinang sabi ko sa bumuntong hininga. Pero tatanungin ko po ulit, bakit po nay? May problema ba dyan? Nag-aalala kasi ako sa kapatid mo maging sa mga pamangkin mo. Sabi niya na siyang ikinagulat ko at napakunot ang noo ko. Po? Bakit po? Anong nangyari kay Elara at sa kambal? Nag-aalala at nagtatakang tanong ko. Ayos naman ang kalagayan ng mga bata. Pero ang kakambal mong sa Elara,
Iniwan niya at ayaw ng alagaan ng mga anak niya. Nakausap ko nga ang asawa ng kapatid mo si Wade. Hinahanap niya to at hinahanap na ng kambalang ina nila. Naawa ako sa kalagayan nila at napakabata pa nila. Kwento ni nanay na siyang ikinatigil ko at hindi makapaniwala. Bakit niya raw ginawa yun? Tinatawagan ko nga siya nung nakaraan Nangingi pa sa akin ng pera para sa kambal. Maayos naman daw ang mga ito't kasama niya. Kailan pa po ba siya umalis? Napahawak ako sa aking noo. Nababahala sa ginawang kalokohan ng aking kapatid. Matagal na anak. Ayoko lang sabihin sa'yo agad dahil alam kong mag-aalala ka. Pero kasi ang mga apo ko, ang mga pamangkin mo naaawa ako sa kanila. Kailangan nila ng ina pero wala ritong kapatid mo para sa kanila. Bakas ang labis na lungkot sa boses ni nanay nang sabihin niya ito. Nangilid ang mga luha ko habang inaalala ang mga bata. Huling kita ko sa kanila ay bagong panganak pa lang sila. Habang lumalaki naman, ay mga pictures lang na sinesend sa akin ni Ilarang nakikita ko. Dahil umalis ako agad para magtrabaho para sa pagpapagamot ni nanay, para sa kapatid ko, at para sa kambal. Ayoko mang isorbuhin ka anak pero gusto kong umuwi ka na. Nalulungkot ako't kailangan mo magtrabaho dyan sa ibang bansa para lang matulungan kami pero sapat na ang perang inipon natin para sa gamutan ko. Pero nay, mahinang tawag ko. Alam ko namang mahal mong trabaho mo dyan bilang caregiver pero sana naman makauwi ka na anak. Bumuntong hininga siya pagkatapos. Nag-aalala ako sa mga pamangkin mo. Sa tuwing bumibisita ako sa bahay nila, umiiyak sila. Pinahid ko ang luhang tumakas sa aking mga mata. Ang alam nila ay isa kong caregiver. Hindi nila alam na ang trabaho ko ay kasambahay. Ayoko ring sabihin dahil mas mag-aalala ang aking nanay. Opo, nay. Kakausapin ka po ulit ang amo ko tungkol sa passport. Uuwi po ako. Pagpapanatag ko sa kanyang loob bago pinatay ang tawag. At doon, ibinuhos ang aking emosyon. Kinaumagahan, maaga akong nagluto ng almusal para sa aking amo. Lihim na rin akong kumain dahil alam kong hindi na naman nila ako titirhan. Nang magising ang alaga ko, inuna ko na siyang pinakain. Pagkatapos ay saka ako nagpunta sa balkonahe kung nasaan ang amo kong babae na siyang nagkakape. Good morning, ma'am. Magalang kong bate. Nilingon niya ako gamit ang masungit nitong tingin. What now, Eloise? What do you need? Malamig nitong tanong sa akin matapos akong taasan ng kilay. I'd like to follow up about my passport, ma'am. Mahinang sabi ko dahil sa kaba. My family had an emergency and I have to come home immediately. Here we go again. You can't go home. You have a contract with us. And you have to wait for the right time. Mataas na boses niyang sabi sa akin. Napayuko na lang ako. Magsasalita pa sana ako nang itapon niya sa akin ang natitirang kape. Mainit yun kaya't hindi ko maiwasang mapahiyaw sa sakit nang natapunan ng kamay ko. Clean that mess! Walang awang sabi nito bago ko iniwan. Walang tigil sa pagluha ang mga mata ko dahil sa hapdi at kadahilanang hindi ako pinayagan ng aking amo. Papaano na ang pamilya ko? Ang mga kambal. Kasalukuyan kong ginagamot ang aking sugat nang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Sumilip doon ang alaga ko na siyang anak ng aking amo. Mabilis akong ngumiti nang makita siya. Hey, come here. Do you need anything? Mahinahon kong tanong. Are you okay, Nani Eloise? Mababang boses na tanong nito. Ngumiti ako bago tumango. I saw what my mother did. I'm so sorry for everything, Nani. You don't have to worry. I have something for you. Baby, I'm okay. Don't say sorry for them. Thank you. Nakangiti kong sabi sa kanya. By the way, what is it? Tukoy ko sa gusto niyang ibigay. May inilabas naman siya sa kanyang maliit na sling bag. Nang makita ko'y nanlaki ang mga mata ko. Oh, why do you have that? Gulat kong tanong, pagtukoy sa aking passport. I sneak into my mother's room and I took your passport. Go now, Nani Eloise, while they're gone. Nagmamadaling sabi nito sa akin. But
How about you? Naluluhang tanong ko. They will look for my new nanny. I will be okay. I will miss you. Go now, nanny. Garalgal ang tinig na sabi ng bata sa akin. Umiiyak ko naman tong niyakap at panay ang pasasalamat ko sa kanya. Nang araw din ngayon ay tumakas ako at umuwi pabalik ng Pilipinas. Kasama ang kaibigan kong naghihintay sa akin para sabay kaming umuwi. Kalalabas ko lang ng airport nang tumawag ang aking kakambal na si Elara. Nasaan ka, Elara? Umuwi ka na. Mariing bungad ko sa kanya bago sumakay ng taxi. Oh, hi there my twin sister. Ayoko pa, saka na nagsasaya pa ako eh. Ikaw na bahala sa kambala. By the way, welcome home. Masiglang sabi nito sa kabilang linya na para bang lasing. Bakit ka ba umalis at iniwan ng pamilya mo? Malakas na boses kong tanong, hindi mapigilan ng inis sa kanya. Simple, pagod na ako sa kanila. Napakaingay at ang kukulit. Isa pa yung asawa kong walang pakinabang para sa akin. Para bang baliwala lang sa kanya ang pamilya nang sabihin yon. Paano mo nagagawang sabihin yan? You promised me, Elara, that you won't leave them no matter what. Halos mabitawan ko ang cellphone sa gigil sa kanya. Come on, ikaw naman ang bahala sa kanila para sa akin. Oh. Bye, my twin sister. Pagkatapos nun ay basta na lang ako nitong binabaan ng tawag. Napapikit ako ng mariin at napasabunot sa sariling buhok. Nang makauwi ako sa bahay, nakausap ko si nanay. Kailangan ka ng mga pamangkin mo, anak. Gumawa ka ng paraan para sa kanila. Pakikiusap ni nanay sa akin. Napatingin ako sa picture frame sa gilid. Naroroon ang picture namin ni Elara. Magkamukhang magkamukha kami. Walang pagkakaiba. Bukas na bukas rin ay pupunta ako sa kanila, Nay. Huwag na po kayong mag-alala. Pagpapanatag ko sa kamalalim na bumuntong hininga. This would be a big risk for me. Kinaumagahan, nagpahatid ako sa mansyon ni Wade, ang asawa ng aking kapatid. Good morning po. Nasaan ang mga kambalat si Wade? Magalang kong tanong sa kasambahay na nadaanan ko. Gulat na ekspresyon ang ibinigay nito sa akin. Ma'am Elara? Gulat nitong tanong. Oo nga pala at ako muna ang kakambal ko. Yes, nasan sila? Nakangiting tanong ko. Kinuha po ng kapatid ni Sir Wade ang kambal pansamantala. Si Sir naman po ay nasa kwarto niya. Malikot ang mga matang sagot ng kasambahay. Tila hindi makapaniwalang nasa harapan niya ako. Hindi ko na pinansin. Tumangot nagpasalamat na lang ko't inakyat ang hagdan para puntahan ang kwarto ng lalaki. Kumatok ako ngunit walang sumasagot. Kaya't pinihit ko ng pabukas ang pinto dahil hindi naman ito nakalak. Inilibot ko ang tingin pagpasok ngunit walang tao. Pero dinig kong lagaslas ng tubig mula sa banyo. Umupo ako sa kama para hintayin siya. Saglit lamang ay lumabas ito. Laking gulat ko nang nakatapis ng tuwalya lang ito. Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko at mismong sa kwarto ko pa? Galit nitong tanong sa akin. Napalunok ako nang magtama ang aming mga mata. Katulad pa rin ng dati yon. Bumalik na ako. Patawarin mo na ako, Wade. Hindi ko na ulit kayo iiwan. Nasaan ang mga bata? Mababang boses kong tanong sa kanya. Itinuro niyang pinto. Lumabas ka ng kwarto ko at umalis sa pamamahay ko. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa mga bata matapos mo silang abandonahin. Bumalik ka ngayon dahil ubos na ang perang hiningi mo sa akin? No, bumalik na ako para sa'yo. Sa inyo na mga bata. Miss na miss ko na kayo eh. Patawarin mo ako, Wade. Pakikiusap ko sa kanya. Umiling to at pagak na natawa. How could you say those words after you abandoned us, Elara? Malamig na boses nitong tanong sa akin bago dahan-dahang lumapit sa akin. You cheated on me. Hinayaan kita pero ang ginawa mong pananakit sa mga anak natin. Hindi ko matatanggap yun. So please, leave bago pa dumating ang mga bata. Parang kinurot ang puso ko sa sinabi niya. Pigil ang iyak ko. Babawi ako, Wade. Babawi ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ngumisi lang siya bago ako tinalikuran at nagtungo na sa closet.
Malalim akong bumuntong hininga bago lumabas ng kanyang silid at bumaba. Naabutan ko sa kusina ang mga kasambahay. Hello po, pwede po ba akong tumulong sa pagluluto? Nakangiting tanong ko sa nagkukumpulang mga kasambahay na siyang nagluluto ng agahan. Nang marinig nila ako ay napakislot sila sa gulat. Ma'am Elara! Hiyaw nila. Natawa na lang ako sa reaksyon nila. Para naman kayong nakakita ng multo. Gusto kong tumulong sa pagluluto. Kailan ang balik ng mga kambal? Tanong ko saka nagsimulang tumulong sa kanila. Hindi naman sila makaimik at nagtataka sa kilos ko. Ano bang ugali ang trato sa kanila ni Elara? Huwag naman sana akong mahirapan sa pagpapanggap bilang siya. Baka mamayang hapon pa po, ma'am. Sagot ng isang kasambahay at bahagya silang dumistansya sa akin. Bakit ba parang ang layo-layo nyo sa akin? Wala naman akong sakit Biro ko pa at natawa. Naninibago lang kami, ma'am. Ayaw nyo kasing lumalapit kami sa inyo dati. Sagot ng isa na ikinatigil ko. Ngayong alam ko na kung bakit sila ilag kay Elara. People change. Nagbago na ako. Nakangiting sabi ko. Ayan, tapos na ang agahan. Anunsyo ko nang maisali na mga iniluto sa lalagyan. Manang, natigil sa pagsasalita ang bagong dating na si Wade. Ano pang ginagawa mo rito? Didn't I told you to leave? Bakit ka tumutulong sa pagluluto? Naglagay ka ba ng lason para lasunin ako at tuluyang mawala sa buhay mo? Kunot noong paratang nito sa akin. No, gusto ko lang tumulong dahil gusto kong bumawi. I won't leave. Dito lang ako sa ayaw at sa gusto mo. Babawi ako. Pinel kong sabi bago ngumiti. Hindi ako nagtiis ng matagal na panahon sa ibang bansa at basta nalang susuko sa simpleng pagtataboy niya sa akin. Really? Nakangising tanong niya. Agad naman akong tumango. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagpapanggap mo. Napalunok ako sa klase ng tingin niya. Hindi pa rin ako masanay-sanay sa paraan niya ng pagtingin. Hindi ako nagpapanggap. Matapang kong sabi. Tara na't kumain, baka lumamig pang pagkain. Sumabay na rin po kayo sa amin. Nakangiting alok ko pa sa mga kasambahay. Sabay-sabay naman silang nahihiyang napailing. Nang tingnan ko si Wade ay nakakunot na ang noon nito. Tila malalim ang iniisip. Marahil, magkamukha nga kami ni Elara. Ngunit magkaiba naman kami ng personalidad at ugali. Wag lang sana akong mahuli ni Wade. Narinig ko, mamayang hapon ang balik ng kambal. Pwede ko ba silang ipasyal? Gusto ko ring bumawi sa kanila. Panimula ko habang kumakain kami. Natigilan naman siya sa pagsubo. No, baka kung ano pang gawin mo sa kanila. Seryosong sagot niya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi ko alam na marunong ka na palang magluto Napalunok ako sa sinabi niya. Hindi ba marunong magluto si Elara? Oo. Pinag-aralan ko. Palusot ko bago nagbaba ng tingin at kumain. Saan nga pala ako pwedeng matulog? Guest room. Ayaw kitang katabi sa kwarto natin. Malamig nitong sabi na ikinatango ko. Okay na rin yun at baka hindi ko kayanin. Kukunin ko sana yung mga damit ko sa kwarto Ayos lang ba? Tanong ko saka tinapos ang kinakain. Tumangulang naman ito. Kagaya ng paalam ko ay pumuslit ako sa kanilang silid ni Elara. Nahagip ng paningin ko ang wedding picture. Mapait akong napangiti nang maalala to. Halos mabitawan ko nang bumukas ang pinto. What are you doing? Akala ko ba kukunin mong damit mo? Seryosong tanong nito. Walang kangiti-ngiti. Malayo sa Wade na nasaksihan ko noon. Napansin ko lang itong picture frame. Palusot ko at tipid na ngumiti saka siya tinalikuran at nagpunta sa closet para kunin ang mga damit ni Elara. Gaano naman kaya ako katagal na mananatili rito bilang siya? Napangiwi ako habang nakatingin sa mga damit niya na inilalagay sa aking kinuhang bag. Lahat ay napaka-revealing kahit pang tulog. Napaigtad ako nang lumapit sa akin si Wade. Nasa likuran ko siya at dama ko ang init ng hininga niya sa aking leeg. Wade, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Bakit ka pa ba bumalik? Mahina at paus na boses niyang tanong. Bakit ka pa bumalik kung kailang kinakaya ko nang wala ka?
Hindi na ako aalis. Babawi ako. Tanging nasabi ko. Nagulat ako nang ipulupot niya ang braso sa aking bewang. Kasama pa ba to sa pagpapanggap ko? I don't know if I can still believe you. Sinaktan mo na ako. Kami ng mga anak mo. You cheated on me. Pero bakit mahal pa rin kita? Alam kong kasal lang tayo sa papel dahil sa nangyari noon, but still, you're my wife. Mapait nitong tanong sa akin. Napalunok ako at napapikit nang mariin lalong iharap niya ako sa kanya at isandal sa closet. Wade, tanging nasabi ko. Pangalan ko na lang ngayon ang tawag mo sa akin. You used to call me hubby or love. Napayuko ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na iyon ang tawag ni Elara sa kanya. I'm sorry, hubby. Masuyong sabi ko. Pangako, hindi ko na ulit kayo iiwan at lolokohin. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakikiusap ko sa kanya. Itanong mo yan sa mga anak mo. Mariin niyang sabi bago inilapit ang mukha sa akin. Halos hindi naman ako makahinga. Hahalikan niya ba ako? Subukan mo silang saktan ulit. Baka makalimutan kong ina ka nila at asawa kita. Nang lumayo siya, doon lang ako nakahinga. Mabilis kong tinapos ang pagkuha ng mga damit at lumabas sa kwarto. Saka nagpunta ng guest room. Unang araw ko pa lang pero kinakapos na ako ng hininga. Paano pa sa mga susunod? Tanong ko sa aking sarili at nanghihinang napaupo sa kama. Elara, bumalik ka na. Mahinang pakikiusap ko kahit hindi naman ako nito naririnig. Bago pa man maghapon ay naisipan kong mag-bake ng cookies para sa mga kambal. Naku ma'am, ano pong ginagawa niyo? Tanong sa akin ng isang kasambahay. Bala kong mag-bake ng cookies para sa mga anak ko. Nakangiting sagot ko at ipinagpatuloy ang ginagawa. Gusto ba nila ng ganito? Ay, paborito nila yan, ma'am. Sagot ng kasambahay na ikinatangwat ngiti ko. Sana nga'y talagang magustuhan nila. Nasasabik na akong makita sila. Saktong katatapos kong iluto ang mga cookies na ginawa ay inanunsyo ng kasambahay na dumating na raw ang mga bata. Hinatid ang driver ng kapatid ni Wade. Sabik akong lumabas ng kusina para salubungin sila. Sunny, Summer, mga anak! Bagamat nakangiti ay maluha-luha akong tawag sa kanila. Nang makita silang sabay at magkahawak kamay na naglalakad papasok ng mansyon. Tumakbo ko sa kanila papalapit. Ngunit natigilan ng dalawa at takot na tumingin sa akin. Huwag ka pong lalapit! Sigaw ni Summer sa akin. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at ang mapulang labi ay nakanguso sa akin. Anong gagawin natin? Dinig kong bulong ng isang kambal na si Sunny sa kanyang kakambal. Itinago naman ito ni Summer sa likod. Mga anak, namiss kayo ni Mommy. Galit ba kayo sa akin? Mababang boses kong tanong sa kanila. Patawarin niyo si Mommy sa mga nagawa ko ha. Hindi ko na uulitin yun. Nagbago na ako. Hindi po. Sasaktan mo ulit si Sunny at papaluin kasi malakas siyang umiyak. Sigaw ni Summer sa akin bago ko itinulak at hinila ang kakambal saka sila tumakbo. Nilingon pa ako ni Sunny na ngayon ay naiiyak. Parang nadurog naman ang puso ko sa pinakita ng kambal. Ano bang ginawa ni Elara sa mga ito? At gano'n na lang ang takot ng dalawang bata. Hindi ko napigilan ang mga luha ko at wala itong paawat sa pagtulo. Gano'n ang epekto ng ginawa mo sa mga bata. Ngayon, takot na sila sa'yo. Boses yun ni Wade mula sa aking likuran. Huminga ako ng malalim at mabilis na pinahid ang mga luha at hinarap siya. Babawi ako. Hindi ako susuko. Malakas ang loob kong sabi kahit pa mahirap. Bakit ka umiiyak? Ikaw ang may kasalanan kung bakit sila ganyan sa'yo. That's your consequences for hurting them. Seryosong sabi nito. Tumango naman ako. Papaano ka? Mapapatawad mo pa ba ako? Mababang boses kong tanong. Hindi ko alam. Sagot nito bago ako nilagpasan. By the way, I like your cookies. Hindi ko alam na marunong ka palang mag-bake. Papuri nito bago ko tuluyang nilagpasan na siyang ikinatigil ko at napakurap-kurap. Nagpunta ako sa kusina at naabutan ng kasambahay. Nagpunta ba rito si Wade? Tanong ko. Opo ma'am, tinikman niyo itong binik niyong cookies.
Abay nasarapan si sir. Ngingiti-ngiting sabi nito. Sa hindi naman malamang dahilan ay napangiti rin ako. Agad ring naalis ang tuwa sa naisip. Asawa siya ng kakambal ko. Kumuha ka na ng sayo. Pwede bang pakihatid to sa mga kambal? Huwag mo nalang sabihin gawa ko para hindi sila magalit. Magaan ang ngiting sabi ko. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong niya. Tumango naman ako at sinenyasan siyang umalis na. Nang mainip ay nagpunta ako sa kwarto ng kambal at lihim silang sinisilip. Napangiti ako ng tahimik at masaya nilang kinakain ng ginawa kong cookies. Summer, I like this. Masarap. Ngumunguyang sabi ni Sunny habang nakatingin sa hawak na cookies. But don't tell it to her. Baka saktan ka niya ulit. Tumatangong sagot ni Summer sa kakambal. Napayuko na lang ako sa sagot nito. Sa kabilang banday masaya ako at matapang ito para sa kakambal. Sa ngayon, sapat na muna siguro yung ganito. Paunti-unti makukuha ko rin ang loob nila. Nang gabi ay bumalik ako sa kwarto ko at naligo. Saka nagpalit ng pantulog. Napangiwi ako sa mga damit ni Elara. Ano ba namang klaseng mga damit ang pinagbibibili ng babaeng yun? Inis kong tanong sa sarili matapos iangat. Parang mga akit naman ako kapag sinuot ko ito. Labas na labas ang kaluluwa. Napapailing kong sabi. Saka kinuha ang nighties na medyo desente. Matapos magbihis ay naisipan kong magpalamig sa balkonahe. Hindi ko inaasahang maaabutan ko rin si Wade. Aatras sana ako nang maramdaman niya ang presensya ko at lingunin. Trying to avoid me? Tanong niya bago sumimsim sa basong may alak. Umiling naman ako at nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pero nandito ka't nagiinom. Hindi ko maiwasang pagsabihan siya. And so, anong pakialam mo? Pamamahay ko to. My house, my rule. Masungit nitong sabi. Asawa mo ko. At ang ibig sabihin lang nun, may karapatan din ako. Sagot ko't hinarap siya. Really? Ngayon ginagamit mo na yung pagiging asawa ko? Samantalang dati bago ka umalis, ayaw na ayaw mo sa akin. Nakangisi man ay ramdam ko ang pait sa boses niyang sabi. Dati yun, sinabi ko sa iyong nagbago na ako. Mababang boses kong sabi. Hindi na ako yung dating ako. Pinagsisihan ko na. Hindi pa rin ako naniniwala. Sabay inom niya sa natitirang laman ng baso. Papaano mo ako mapapaniwala? Sa paraang gusto mo. Sagot ko habang hindi maalis ang tingin sa mga mata niya. Sigurado ka ba? Sa paraang gusto ko? Mapanghamong tanong niya. Napailing na lang ako bago tumango. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at iniyuko ang ulo sa aking leeg na tila inaamoy ako. Bagong pabango mo. I like it. Paos na boses niyang sabi habang nakapikit. Naiangat ko ang aking ulo para bigyang laya siya sa ginagawa. Bagong bili ko sa may labas. Mahinang sagot ko. Nakuyumang palad ko nang dumampi ang kanyang malambot na labi sa aking leeg. Wade, hindi ko mapigilang tawag sa kanya. Why? Ayaw mo pa rin sa akin? Tanong niya. Mabilis akong umiling. Gagawin ko ang lahat, mabawi lang ang tiwala niya. Nila ng mga kambal. Good girl, my wife. Sagot niya at tumaas ang halik sa aking panga, papunta sa aking labi. Napapikit ako't napahawak sa kanyang damit nang maramdaman ko siya. Nang hindi ako tumugon ay kinagat niya ang pang-ibaba kong labi. Kalaunan ay nadala ko sa mainit niyang halik at kusa siyang tinigon at nakipagsabayan sa kanyang ginagawa. Para mo kong ibinabalik sa 4 na taong nakalipas. Pausang boses na sabi nito nang humiwalay siya sa akin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Iba ang halik mo. Para bang nung una tayong nagkakilala? Naninibago ka lang. Iwas tinging sagot ko. Sige, mauna na akong matulog. Matulog ka na rin pagkatapos mo dyan. Mabilis kong paalam at tumakbong papalayo sa kanya. Mabilis ang pintig ng puso ko nang makabalik sa aking kwarto. Ano bang nangyayari sa akin at hinayaan ko ang sariling maapektuhan niya?
Nasaan ka na ba kasi, Elara? At hindi ka pa bumabalik? Halos maiyak sa kabakong tanong sa sarili. Hanggang kailan ba ako magpapanggap? Kinaumagahan ay sinadya kong maagang gumising at unahan ang mga kasambahay para sa pagluluto ng agahan. Ano kayang masarap lutuin? Mahinang tanong ko sa sarili bago nagtingin ng stocks sa ref. Kasalukuyan akong nagluluto ng may tumikhim sa aking likuran. Napaigdad ako sa gulat dahilan para mapaso ako sa kawali. Aray! Sigaw ko't agad na nailayo ang sarili. Agad namang lumapit sa akin si Wade. Hindi ka nag-iingat. Masungit na sabi nito matapos hugasan sa lababo ang daliri kong napaso. Nagpunta siya sa lagayan ng first aid at nilagyan ng ointment ang napaso. Tulala ko naman siyang pinanonood. Ayos lang ako, Wade. Paso lang to. Mahinang sabi ko para bitawan na niya ang kamay ko. Ayaw na ayaw mong magluto dahil ayaw mong naiinitan o napapaso ka. Pero bakit ngayon? Nangunguna ka pa sa mga kasambahay. Kunot ang noong tanong niya. Parte pa ba to ng pagpapanggap mo para mapaniwala mo kaming bumalik ka na at hindi mo na kami iiwan? Mabilis akong umiling at binawi ang kamay ko sa kanya. Ginagawa ko to dahil gusto kong bumawi sa inyo. At bilang nanay ng mga anak ko at asawa mo. Kung mali ang tingin mo, labas na ako doon. Mariing sagot ko sa kanya bago tinalikuran at tinapos ang aking pagluluto. Ganito na lang ba kami araw-araw? Magbabangayan? Hindi ko siya masisisi. May kasalanan sa kanya sa Elara. Nang saktong gising na ang mga kasambahay ay ipinahanda ko na sa kanilang agahan sa hapag at umakyat sa taas para puntahan ang kwarto ng mga kambal. Pagbukas ko ng pinto ay sakto namang kababangon lang nila. Agad akong ngumiti sa kanila. Hello mga baby kong kambal. Kamusta ang tulog nyo? Good morning. Masiglang bungad ko sa kanila nang may ngiti. Nagkatinginan naman ang dalawa. Umupo ako sa kama nilang pareho at sinenyasan silang lumapit sa akin. Nagkatinginan pa sila bago nag-aalangang lumapit. Bakit po? Tanong sa akin ni Sonny. Bakas ang takot sa mga mata nito na kagaya ng akin. Pareho ko silang kinarga at pinaupo sa aking hita. Patawarin niyo si Mami kung nasaktan at napaiyak ko kayo Pangako, hindi na yun mauulit at aalagaan ko na kayo. Hindi na ulit aalis si Mami. Nakangiti, namamasa na ang aking mga mata. Hindi ko na kayang iwan ulit sila sa kamay ng kahit na sino. Sabi niyo po, ayaw niyo sa akin kasi iyakin kami. Nakangusot inosenteng sumbong sa akin ni Summer. Niyakap ko silang pareho at doon. Tahimik na pinakawala ng mga luhang napakabilis mamuo pagdating sa kanila. Hindi yun totoo, anak. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Hindi na ako magagalit sa inyo. Garal-gal ang tinig kong sagot sa kanila. Humuiwalay sila ng yakap sa akin saka ako hinarap. Nagulat ako nang sabay nilang punasan ang luha ko. Tahan na po, Mami. Hindi na po kami tampo ni Summer. Nakangiting sabi ni Sunny. Agad namang tumango si Summer at niyakap nila ako. Basta po, promise, hindi ka naaalis at iiwan kami, Mabilis naman akong tumango sa kanila. Naiiyak nila akong niyakap ng mahigpit. Napapikit ako ng mariin. Ito ang ilang taon kong tiniis na hindi sila makita at makasama. Sabay-sabay kaming bumaba sa dining area. Naabutan namin si Wade na kasalukuyang nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Nang marinig ang pagdating namin ay napaangat ng tingin. Hello my babies, kamusta ang tulog nyo? Maamong tanong niya sa mga anak. Ayos lang po, Daddy. Masiglang sagot ni Summer sa ama. Kinarga ko naman si Sonny at iniupo sa upuan dahil hindi nito maabot. Si Wade naman ang nag-upo sa isang kambal. Daddy, okay na po kami ni Mami. Hindi na niya kami po iiwan. Nakangiti at inosenteng kwento ni Sonny sa ama. Para bang hindi sila 3 taong gulang dahil sa paraan ng pagsasalita. Really? That's good. Sabi nito sabay tingin sa akin ng mariin na para bang sinasabi nitong mag-uusap kami mamaya. Nag-iwas na lang ako ng tingin at pinagsandok ng makakain ng kambal. Patapos na kami sa agahan nang dumating ang hindi inaasahang bisita, ang kapatid ni Wade.
Oh, nakabalik na palang magaling kong hipag. Nakangisi at nanguuyam nitong sabi. Not here, Wella. Nandito ang mga bata. Mahinang bulong ni Wade sa kapatid. Ngumiti naman ako saka tumayo. Sinenyasan ko siyang sumunod at agad naman itong ginawa. Ano na naman bang kailangan mo sa kuya ko at bumalik ka pa? Ang dinig ko sumama ka sa ibang lalaki ah. Lara, nahumbos na bang perang hiningi mo? Nakakunot noong tanong nito. Hindi ako bumalik para sa anumang material na bagay. Bumalik ako dahil nagbago na ako at gusto kong bumawi sa pamilya ko. Mahirap ang paniwalaan pero iyon ang totoo. Mahinahon kong sabi sa kanya. Siguraduhin mong totoo yung sinasabi mo dahil baka lunukin mo lang yan bandang huli. Ayoko nang makita yung mga pamangkin at kuya kong inaabandon na at pinaiyak mo na naman. Ako ang makakalaban mo. Mataray niyang sabi sa akin bago ako tinalikuran. Hindi ko siya masisisi na mag-aalala at mahal niya lang talaga ang mga bata at si Wade. Anong pinag-uusapan niyo? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Wade. Bigla itong sumulpot. Wala. Sagot ko. Masama naman ako nitong tinitigan. Hindi mo siya masisisi kung masama ang loob niya sa'yo. Sa kanya ko pinababantayan ng mga bata sa tuwing abala ako sa trabaho. Natahimik ako sa sinabi niya. Kung ganun ay dapat ko pang pasalamatan ng kapatid niya. Ngayong tinanggap ka na ulit ng mga bata. Ngunit may balak kang saktan ulit sila. Umalis ka na lang. Wala akong balak na iwan at saktan ulit sila. Siguraduhin mo. Dahil hindi ko na sila kayang makitang umiiyak ng dahil sa'yo na siyang ina nila. Tumango na lang ako sa sinabi niya at hindi na sumagot pa. Siya nga pala, pupunta rito si nanay para bisitahin ang mga bata. Pagbibigay alam ko sa kanya. Tumango lang siya at walang sinabi. Wala naman siyang galit sa magulang ko. Nang dumating si nanay, ay agad ko siyang sinabihan tungkol sa ginagawa ko. Hanggang kailan ka magpapanggap, anak? Mahinang boses niyang tanong. Kasalukuyan kaming nasa may swimming pool area. Hindi ko po alam, Nay. Hanggat kaya ko. At hanggat hindi pa nakakabalik si Elara. Sagot ko matapos tumingin-tingin sa paligid kung may tao ba. Anak, kailangan rin nilang malaman ng totoo. Kung sino ka ba talaga sa buhay nila. Pakikiusap sa akin ni nanay. Natahimik ako sa sinabi niya. Ano pong ginagawa niyo rito sa pool area? Nay, hinahanap kayo ng mga bata. Boses yun ni Wade. Kaya't otomatiko kaming natigilan ni nanay sa pag-uusap. Binibilinan ko lang itong asawa mo. At baka gumawa ng kalokohan na naman. Siya nga pala gusto kong hiramin ng mga apo ko at dalhin sila sa bahay. Umuwi rin kasi ang kuya ni Elara. Naroroon ang mga pinsan ng kambal. Palusot ni nanay at pasimple akong tinignan. Mukha namang nakumbinsi si Wade dahil tumango ito. O sige, mauna na muna ako ha. Paalam ni nanay. Akmang susunod na ako sa kanya nang hilahin ni Wade ang braso ko. Let's talk. Malamig nitong sabi. Lagi naman tayong nag-uusap pa. Alanganin kong sabi dahilan para makatanggap ako ng matalim na tingin mula sa kanya. Tungkol ba saan? Tanong ko na lang at nang hindi na siya magalit pa. About the twins' birthday. Seryosong sabi ko na ikinagulat ko. Birthday? Agad kong inalala ang buwan. July na pala next month at birthday na nila. Mag-aapat na taon na sila. Don't tell me you forgot their birthday. Salubong ang kilay niyang tanong. Mabilis naman akong umiling. Hindi. Nawala lang sa isip ko na sa susunod na buwan na. Anong plano? Tanong ko. Ito ang unang beses na makakasama ko sila sa kaarawan nila. Madalas kasi ay picture lang nilang pinapadala ni Elara. Magkakaroon ng children's party. Yun din ang request ng kambal. Sagot niya na ikinatangu-tangu ko. Dito nagaganapin? Tanong ko na tumango naman siya. Gusto kong tumulong sa pagluluto at pagpe-prepare. Sa pagkasabi ko, hindi ko na malayang napaatras na pala ako sa swimming pool at nawala ng balanse. Napahawak ako sa kanyang damit, dahilan para maisama ko siya sa pagbagsak sa tubig. Ay! Tili ko at nagkanda ubo-ubo sa tubig na nainom. Kung si Elara ay marunong lumangoy, ako naman ay hindi.
Wifey! Sigaw niya nang makitang nalulunod na ako. Lumangoy siya papunta sa akin at kinarga ko bago pinaupo sa poolside. Damn! Hindi ka talaga marunong mag-ingat! Galit niyang sabi sa akin. Ubo lang na isagot ko sa kanya. Tignan mo pa yung suot mo, napakanipis. Sita niya sa akin nang mapatingin ako sa sariling damit ay napapikit na lang ako nang makitang refleksyon ng suot kong pulang bra at panty. Ang nipis ng nighties na suot ko, lalo ngayong nabasa ito. Idagdag mo pang kulay puti. Sorry. Nahihiyang sabi ko't akmang tatayo nang idiin niya ako. Don't move. Kukuha ko ng tuwalya. Hindi ka papasok sa loob ng ganyan. Makikita ka ng mga bata. Seryosong sabi niya bago umahon sa tubig at kumuha ng bathrobe at isinuot sa akin. Sa simpleng ginawa niya ay hindi naman mapakali ang puso ko sa pagtibok. Hindi pa rin yata ito nakakalimot sa nakaraan. Nadatnan namin sa sala ang mga bata kasama si nanay. Nang makita kami ay namilog ang inosente nilang mga mata. Mommy! Daddy! Bakit hindi niyo po kami sinama ni Summer sa swimming? Nakangusong tanong ni Sonny. Nagkatinginan kami ni Wade at sabay ring nag-iwas ng tingin. Sa susunod anak, sagot ni Wade at saka hinila akong paakyat. Nagulat ako nang huminto kami sa tapat ng kwarto niya. Sa kwarto naming mag-asawa. Bakit dito tayo? Sa guest room ang kwarto ko. Pagpapaalala ko sa kanya. Huwag ka nang maraming tanong. Just go to the bathroom. Inis niyang sabi at hindi makatingin sa akin. Sumunod na lang ako para hindi na kami magtalo. Binilisan kong maligo at lumabas na tanging bathrobe lang ang takip sa katawan. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kama. Paglabas ko ay natigil sa aking katawan ang kanyang tingin. Bakit? Tanong ko at bahagyang nakaramdam ng pagkailang. Napaisip lang ako. Sabi niya, matapos ay tumayo at lumapit sa akin. Matagal na rin simula nang huli nating gawin yun. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahang tanong ko bago natawa ng alanganin. You know what I mean, Elara. Mababang boses niyang sabi. Ang mga matay malamlam na nakatitig sa akin at ganun rin ako sa kanya. Hindi ko magawang alisin ang titig ko sa mga mata niya. Kahit unti-unti na niyang inaalis sa pagkakatali ang roba na suot ko. Ano bang gagawin ko? Anong sasabihin ko? Itutulak ko ba siya? 4 na taon. Halos maglilimang taon na ang nakalipas simula nang gawin ko ang bagay na ito. Hanggang sa tuluyang malaglag sa sahig ang suot kong bathrobe at marahan niyang haplusin ang aking balikat. I missed you. Mahinang bulong niya sa akin matapos pasadahan ang aking hubad na katawan. Natigilan siya nang mapatitig sa peklet ko sa aking tagiliran. Anong nangyari dito? Tanong niya habang hawak ang peklat ko sa aking balat. Yun ang peklat mula sa pagkakapaso na ginawa ng aking amo sa akin noon. Wala yan. Nasagi ko lang yung plancha dati. Pagsisinungaling ko. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya dahil nagtagal ang titig niya roon. Kalaunan ay marahan niya akong kinarga at inihiga sa kama. Wade, baka maabutan tayo ng mga bata. Palusot ko. Para lang maiwasang mangyari ang bagay na ito. Shh! Abala sila kasamang nanay mo. Don't think of them. Be my wife again. Baritonong boses na sabi nito bago hinubad ang pang-itaas na damit at inibabawan ako. Inilagay niya sa aking ulunan ng parehong kamay at pinagsalikop ang aming palad. Napapikit ako nang dumampi ang hubad naming katawan sa isa't isa. Walang pag-aalinlangan kong tinugon ng mapusok niyang halik hanggang sa mauwi sa mainit na pagtatalik. May halong gigil ang bawat galaw niya. Pilit kong pinapantayan ang kilos niya ngunit masyado siyang sabik kaya't nagpaubaya na lamang ako. Pabagsak siyang nahiga sa aking tabi matapos naming gawin ang bagay na yon. You're still tight kahit pa alam kong hindi lang akong nakapasok sa'yo. Parang bulang naglaho ang kasiyahan ko dahil sa sinabi niya. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko ngunit mas pinili kong manahimik at bumangon sa kakinuhang hinubad kong bathrobe. Babalik na ako sa kwarto ko. Mahinang boses na sabi ko matapos itong maisuot.
Walang lingon-lingon ko siyang iniwan sa kwarto. Ginusto mo ito, Eloise, kaya panindigan mo. Mahinang pagpapatatag ko sa aking sarili nang makarating sa silid. Nang hihina akong napaupo sa sahig at doon pinakawala ng luha na kanina pang nagbabadya. Mabuti na lang at dinalhan ako ni nanay ng desenteng mga damit ko. Kaya iyon na ang isinuot ko at natulog para makapagpahinga. Ngunit naalimpungatan ako nang marinig ang maliliit na tinig. Shh! Baka magising si Mommy. Alam kong boses yun ni Summer. Sabi ni Daddy, bantayan natin si Mommy. Boses naman yun ni Sunny. Ilang saglit lang ay rinig ko ang pagbukas ng pinto. Babies, gising na bang mami nyo? Boses yun ni Wade. Pinakiramdaman ko ang sarili at doon ko napagtantong mainit ako. Punta na kayo kay lola nyo. Ako nang bahala sa mami nyo. Huwag pasaway, okay? Pagbalik nyo magaling ng mami nyo. Kalmadong paliwanag ni Wade sa mga bata. Nanatili naman akong nakapikit. Okay, Daddy. Sabihin mo na lang po kay Mami na umalis na kami kapag nagising. Paalam na mga kambal at dinig kong pagbukas-sara ng pinto. Pwede mo nang imulat ang mga mata mo. I know you're awake. Dinig kong sabi niya kaya't iminulat ko na ang mga mata. Umupo naman siya sa aking tabi. May dala siyang soup. Mabuti na lang at pinuntahan ka ng mga bata dito sa kwarto mo. Nilalagnat ka. I didn't know that. Making love with me will have you a fever. Nakangisi nitong sabi. Sa tagal ko ba namang bakante? Walang kasing hina akong bulong. What? Paglilinaw niya. Mabilis naman akong umiling. Kumain ka na para gumaling ka. Ako na. Sabi ko nang akma niya akong susubuan. Huwag nang matigas ang ulo. Let me feed you. Mainit ang mangkok at baka mabitawan mo. Masungit na ulit niyang sabi. Wala akong nagawa kung hindi ang hayaan siya. Matapos niya akong pakainin ay saka naman niya ako pinainom ng gamot. Ipahinga mo muna. Gigisingin kita mamaya kung kailangan mo na ulit uminom ng gamot. Sabi niya bago tumayo. Okay, salamat. Pilit ang ngiting sabi ko dahil sa panghihina. Sa isiping mamaya na lang ulit niya ako babalikan ay itinulog ko na ulit at hindi na siya hinintay. Muli akong nagising nang marahan niya akong tapik-tapikin. Wake up, wife. Iinom ka pa ng gamot. Marahang pagising niya sa akin. Iminulat ko naman ang mga mata at tinanggap ang gamot na ibinigay niya. At saka ininom at muling bumalik sa pagtulog. Akala ko pagkatapos nun ay umalis na siya ngunit kinaumagahan nang magising ako at maayos ang pakiramdam ay nasa tabi ko siya at mahimbing na natutulog. Salamat. Mahina akong sabi sa kanya habang nakatitig sa gwapo at maamo niyang mukha habang natutulog. Napakagwapo mo pa rin talaga. Hindi ko mapigilang sabihin nang tumigil ang mata ko sa kanyang mapupulang labi. I know that. Hindi mo na kailangang ipaalala. Nagulat ako nang bigla siyang nagsalita ngunit nanatiling pikit ang mga mata. Kung gusto mo akong halikan, you don't have to stare at my lips. Halikan mo na ako. Sabi niya't nagmulat ng mga mata. Ang yabang? Napapailing kong parinig sa kanya't bahagyang lumayo. May maipagmamayabang naman talaga ako. Thanks to my genes na namanan ng mga anak natin. Mayabang nitong sabi at bumangon. Talaga? Kamukha ko ang mga anak natin eh. Nakangisi kong sabi sa kanya. Napasimangot naman to. Babawi ako sa susunod na anak natin. Sisiguraduhin kong kambal at kamukhang kamukha ko na. Walang tabas ang dila nitong sabi. Napaiwas ako ng tingin sa kahihiyan. Tumigil ka nga, Wade. Nahihiyang saway ko sa kanya. Dinig ko naman ang mahina nitong pagtawa na masarap sa aking pandinig. Sana lang ay palagi ko yung naririnig. Anyway, pupunta rito ang organizer ng gaganaping party sa kambal. Imporma niya sa akin. Napangiti naman ako at tumango. Okay, gusto kong malaman ang plano nila at samahan sila sa pag-aayos. Tumango lang siya sa sinabi ko. Kagaya ng sinabi niya ay dumating ang organizer. Mabuti na lang din at maayos na ang pakiramdam ko. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng kaarawan ng kambal. Happy birthday, my twins!
Umagang-umaga ay pinuntahan ko sila sa kanilang silid. Bit-bit ang cake na ginawa ko kagabi para sa kanila. Pupungas-pungas sila ng bumangon. Wow, Mommy! My cake! Tuwang-tuwang komento ni Summer. Yes, baby. Binake ni Mommy yan para sa inyo ni Sunny. Nakangiting sabi ko at sinindihan ng cake. Pare-pareho kaming natigilan ng bumukas ang pinto. You will blow your candle nang wala ako? Kunwaring nagtatampong sabi ni Wade sa mga anak. May dala itong 2 maliliit na rosas para sa mga anak. Oops! Sorry, Daddy! Sabay na sabi ng dalawa at mahinang humagikik. Natawa na lang tuloy ako. Lumapit si Wade sa amin at iniabot ang bulaklak sa kambal bago sila ipinaupo sa magkabilang hita. Make a wish na! Alok ko sa kanila. Sabay naman silang pumikit ng nakangiti. Wish po namin, sana hindi na kami iwan ni Mommy at magkabati na sila ni Daddy. Sabay na sabi nila bago hinipa ng kandila. Nakangiti at natitigilan ko namang hinarap si Wade na siyang nakatitig na ngayon sa akin. Kapag ba nalaman niyang lahat-lahat, ang totoo, matatanggap pa ba niya ako? Hapon ginanap ang party. Mga kaibigan ng kambal at mga magulang nila ang imbitado. Maging ang malalapit na kaibigan ni Wade at ang pamilya niya. Ganon rin sa pamilya ko. Wow! Ang pretty naman ng mga anak ko. Nangingiting papuri ko sa kanila habang titig na titig sa kanila. Because you're pretty too, Mommy. Sagot ni Summer sa akin. Sabay ko naman silang niyakap. Enjoy your party, babies. I love you. Masiglang sabi ko sa kanila at pinakawala na sila. Thank you, Mommy. We love you too. Masiglang sagot nila bago nagpaalam at lumapit sa mga kaibigan. Lumalaki na sila. Napatingin ako kay Wade na siyang kalalapit lang sa akin. Ang bilis ng panahon, hindi ko man lang nasulit na kasama sila. Mahina ang huli kong sinabi. Thank you for coming back. Sabi nito na hindi ko naman inaasahan. No, ako ngang dapat magpasalamat dahil tinanggap mo ulit ako. Ito na ang huling chance mo. Sa oras na sayangin mo, wala ka nang babalikan. Biglang seryoso niyang sabi. Napalunok ako at tumango. Alam ko, at salamat din dahil noong panahong wala ako, nandyan ka para sa mga bata. Wala akong choice. Anak ko sila at mahal na mahal ko sila. Mariing sabi niya. Tumango na lang ako at nag-iwas tingin dahil iniiwasan kong magkatagpo ang mga mata namin. Akala ko maayos ng lahat at matiwasay na may iraraos ang birthday ng mga bata. Ngunit nang patapos na ang party ay dumating ang taong hindi ko inaasahan. Lara? Patanong kong tawag sa kanya nang makita siyang pumasok ng mansyon. Sakto namang nasa kwarto na ang mga bata at nagpapahinga. Samantalang naiwan kaming matatanda at nagkakatuwaan pa sa baba. Oh! Hello, my twin sister Eloise. Namiss mo ba ang maganda mong kakambal? Nakangisi niyang tanong. Medyo may tama ng alak. Dahan-dahan naman akong napatingin kay Wade na gulong-gulo ang ekspresyon. Anong ibig sabihin nito? Tila kulog na boses nitong tanong. Ang lahat ay natahimik. Walang magawang magsalita dahil sa tensyon. Oops! Hi, hubby! Andyan ka pala? Kunwaring kinikilig na sabi ni Elara. Oh, no! Hubby ka pala ni Eloise dahil kayo ay kinasal. Hagik-hik nito na siyang ikinapikit ko dahil sa revelasyon niya. Nagpapalit-palit ang tingin sa amin ni Wade. Damn! Anong nangyayari? Naguguluhan na ako. Halos mapasabunod sa sariling tanong nito at napatingin sa akin. Sino ka? At sino to? Tanong niya matapos pagsalita ng tingin sa amin ng kakambal ko. Wade, I'm sorry. Basag ang boses kong sabi sa kanya. Hindi ako si Elara. Kung hindi siya. Turo ko sa kakambal kong ngayon ay nakangisi sa amin. Hindi siya ang ina ng mga anak mo at ang taong pinakasalan mo pero ginamit kong pangalan niya pagkatapos ay umalis ako. Namumulang buong mukha sa galit niyang hinampas ang vase. Dahilan para mabasag ito bago sumigaw ng malakas. All of you!
Leave my house! Galit niyang sigaw. Dinuro niya ako ngunit hindi siya nagsalita. Namumula ang mga mata niya. Nagbabadya ng pagluha. Wade, magpapaliwanag pa ako. Pakiusap ko. Please. Pagmamakaawa ko. No! Leave now! Galit nitong sigaw na halos ikatalon ko sa gulat. Hindi ko magawang kumilos at mabuti na lang. Inalalayan ako ng aking kuya paalis sa lugar na yon. Pagkarating sa bahay ay umiiyak kong sinampal si Elara. Ano bang problema mo? Sigaw ko sa kanya. Umalis ka nang walang pasabi sa akin. Akala ko maayos ang lahat habang wala ako. Nagtrabaho ko sa abroad bilang OFW para sa'yo, kay nanay at sa kambal. Pinakiusapan kitang bantayan at alagaan sila dahil hindi pa ako handa. At napakalaki ng responsibilidad ko pero anong ginawa mo, Elara? Sinaktan at iniwan mo lang sila. Sigaw ko at napahagulgol. At kasalanan ko ngayon ang lahat? Gusto ko lang naman ng kalayaan dahil sawa na ako sa pamilya na dapat ay sayo. Sigaw niyang pabalik sa akin. Nang hihina akong napaupo na agad naman akong inalalayan ni nanay. Kalayaan! Ni minsan hindi ko naisip yan para sa sarili ko. Dahil kayo ang iniisip ko. Nagpakahirap ako sa ibang bansa bilang kasambahay. Dahil kailangan nyo ng pera. Akala nyo caregiver ako? Hindi. Hindi ko sinabi dahil alam kong mag-aalala kayo. Tiniis kong pagmamaltrato nila sa akin para lang may maipadalang pera sa inyo. At ang tanging hinihiling ko lang ay ang mga anak ko na pinagkatiwala ko sa iyo. Dahil maaga akong nagkapamilya. Dahil sa isang pagkakamali. At hindi ako handa roon. Higit sa lahat, kailangan kong tumulong sa inyo. Hindi mo man lang ginawang kaisa-isang pabor ko sa iyo. Walang tigil sa pag-iyak kong sumbat na para bang sa paglipas ng taon ay iyon ang lahat ng kinimkim kong sakit. Lahat silang natahimik, maging ang kakambal ko ay nawalan na ng tapang habang kaharap ako. Pero nangyari na eh. Ano bang magagawa ko? Sarkastikong tanong ko bago sinikap na tumayo't nagpunta sa kwarto ko dito sa bahay. At doon inilabas ang lahat ng bigat na nararamdaman. Ano bang kasalanan ko at kailangan kong magdusa? Mahina akong tanong ko sa sarili bago niyakap ang parehong tuhod. Nang umaga na ay nagpunta ako sa mansyon ni Wade, ngunit wala na ito roon kasama ang mga bata. Pasensya na ma'am pero umalis na po si Sir Wade. Kasama po yung kambal kaninang madaling araw. Hindi ko ho alam kung saan nagpunta eh. Sabi ng isa sa mga kasambahay. Natahimik ako at tanging pagtango ang naisagot. Doble-dobleng pagkadurog ang nararamdaman ko. Para akong lantang halaman ang bumalik sa aming bahay. Anak, saan ka ba nagpunta? Nag-aalalang tanong ni nanay sa akin. Iniwan na nila ako, Nay. Mahinang sabi ko. Ano? Saan sila nagpunta? Tanong nito ngunit kibit balikat lang ang sagot ko at nilagpasan siya. Saka muling nagkulong sa kwarto. Muling umiyak hanggang sa wala nang mailabas. Bumukas ang pinto ngunit hindi na ako nag-abala pang lingunin to. Luis. Boses yun ni Elara. Hindi ako sumagot at nanatiling tulala habang nakatalikod sa gawin niya. Patawarin mo ko kung binugo kita, kambal. At kung naging makasarili ako. Masyado kasi akong nilamon ng pagiging ganid ko sa pera at kalayaan eh. Dumating sa punto na minsan kong nasaktan ng mga anak mo. Pero hindi ko yung sinasadya. Umalis ako at iniwan sila dahil natatakot na ako baka masaktan ko uli sila. At gusto ko nang tumakas sa kanila. Napako yung mampalad ko sa paliwanag niya. Mas masakit pala kung marinig mo sa mismong taong nanakit sa mga anak mo ang kasalanan nito. Pangako Luis, babawi ako sa'yo. Aayusin kong pamilya mo. Hahanapin ko sila para sa'yo. Mahal kita, kambal. Sana naman mapatawad mo pa ako.
Huling sabi niya bago tumayo't iniwan akong mag-isa. Pinahid ko ang aking luha nang tuluyan siyang umalis. 1 linggo na ang lumipas. Wala pa rin akong balita sa mga mag-ama ko. Maging kay Elaran na basta na lang naglaho pagkatapos akong kausapin. Nay, kahit anong gawin ko wala talaga. Ayaw na talaga ni Wade at desidido siyang ilayo ang mga anak namin sa akin. Mas mabuti nga sigurong bumalik na ako sa ibang bansa at tapusin ang kontrata ko sa amo ko bilang kasambahay. Nakapagdesisyon na ako para kahit papaano mabawasan ang sakit at maibaling ko ang atensyon ko sa ibang bagay. Sigurado ka ba anak? Hindi ba't sinasaktan ka nila roon? Nag-aalalang tanong sa akin ni nanay. Tipid naman akong ngumiti. May alaga po ako doon nanay. Matanda ng ilang taon sa mga anak ko. Siguro naghihintay na sa akin ang batang yon. Siya nga ang dahilan kung bakit ako nakauwi eh. Pagkukwento ko sa batang inaalagaan ko. Kung anong desisyon mo anak, at kung hindi na kita mapipigilan, doon na rin ako. Walang magawang sabi ni nanay sa akin. Wade's point of view. Matapos ang gabing yun, ay napagdesisyonan kong umalis ng mansyon kasama ang mga anak ko't ilayo sa kanilang ina. Masyadong magulong sitwasyon at ayokong madamay sila. Dahil maging ako'y naguguluhan sa mga nangyayari. Daddy, asan po si Mommy? Nagbaba ako ng tingin nang marinig ang tanong ng anak kong si Sonny. Nasa malayo, baby. May work. Pagsisinungaling ko. Hindi nila alam ang tungkol sa nangyari at wala akong balak sabihin dahil masyado pa silang mga bata. Babalik pa po ba siya? Tanong muli nito sa akin. Yumuko ako at pinantayan siya. Babalik pa siya. Maliit ang ngiting sabi ko kahit pa mismong sarili ko ay hindi sigurado kung handa pa ba akong pabalikin siya. Okay po, Daddy. Pakisabi po kay Mommy, miss na namin siya ni Sonny. Nakangiti at bibong sabi ng anak ko. Tumango na lang ako rito sa kamalalim na napabuntong hininga nang umalis na ito. May nag-doorbell. Hudyat na may tao sa labas. Napakunot ang noo ko nang maisip na wala naman akong iniimbitahang pumunta rito sa kondo ko. Pagkabukas ko ng pinto ay nagsalubong ang kilay ko nang makita ang taong iniiwasan ko. Wait! Sigaw nito na akmang isasara ko ng pinto. Ako to, si Elara, ang nagpanggap mong asawa sa matagal na panahon. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong. Gusto ko sanang makausap ka tungkol sa nangyari. Please, hayaan mo naman akong kausapin ka. Halos mahigit 1 linggo kitang hinahanap. Pagmamakaawa nito sa akin. Napabuntong hininga ako saka tumango. Wag dito, sa baba tayo. May coffee shop doon. Baka marinig tayo ng mga bata rito. Tumango naman siya sa sinabi ko. Wade, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Paninimula niya nang makaupo na kami. Tahimik lang ako nakatingin sa kanya. Nung gabing may nangyari sa inyo ni Eloise noon, 4 o 5 taon nang nakakaraan ay nagbunga yun, hindi ba? Nang mahanap mo siya ay labis ang kaba niya lalo nang malaman mong buntis siya at alokin siya ng kasal. Kaya naman nagmakaawang kakambal ko sa akin. Nakiusap siya na kung pwede gamitin niya ang pangalan ko at ang pagkatao ko sa oras na mga anak siya at maikasal sa'yo. Bumuntong hininga siya at huminto. Nakuha naman ang sinasabi niya ang atensyon ko. Bakit niya ginawa yon? Mababang boses kong tanong. Dahil sa takot, hindi handa, at may malaking responsibilidad siya sa amin. Matapos niyang mga anak ay umalis siya ng Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa bilang overseas Filipino worker. Akala nga namin caregiver siya doon. Pero ang hindi namin alam, isa pala siyang kasambahay at minamaltrato ng kanyang amo. At hindi makauwi dahil hawak nila ang passport niya. Tiniis niya ang lahat dahil kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot ng nanay namin, pang-araw-araw at pagtulong sa sustento sa anak niyo. Kahit pa mayaman ka. Lagi ang tanong niya sa akin tuwing tumatawag, kung kamusta na bang kambal? At ikaw na asawa niya kahit pa hindi ganun kalalim ang naging relasyon niyo. Pero ni minsan, hindi siya nagkwento ng tungkol sa buhay niya doon. Tanging hiling niya lang ay alagaan ko kayo at magpadala ng larawan niyo sa kanya.
Mahabang kwento nito sa akin. Napayuko ako't hindi mapigilan ng pagluha. Wala akong kaalam-alam sa pinagdaanan ng totoo kong asawa. Iniwan ko kayo kasi gusto kong gumawa na siya ng paraan para umuwi at magkasama na kayo. Ngayong nandito na siya, sana tanggapin mo siya at wag nang saktan pa. Dahil masyado nang masakit ang dinanas niya. Mahirap para sa kanya na hindi kasamang lumaki ang mga anak niya. Napabuntong hiningang sabi nito bago tumayo. Siya nga pala, sabi sa akin ni nanay aalis siya mamayang madaling araw dahil ayaw mo na raw sa kanya at babalik na sa ibang bansa bilang katulong. Nasa sayo kung hahabulin mo pa siya o hindi na. Huling sabi niya bago ako iniwan. Pinahid ko ang tumulong luha bago napatingala. Ito na ang pagkakataon ko para mabuo ang pamilya ko, para sa mga anak namin. Tinawagan ko ang kapatid kong si Wel at sinabihang iiwan ko sa kanya mga anak ko. Mga anak, sa tita nyo na muna kayo ha. Susunduin lang ni daddy ang mami nyo. Okay lang ba yun sa inyo? Nakangiting tanong ko sa kanila. Opo, daddy. Iuwi mo po si mami Sagot ng mga ito. Napaka-supportive na mga anak ko pagdating sa mami nila. Nang madaling araw ay nagpunta na ako sa airport kung saan ang sinabi ng kakambal ni Eloise. Napabuntong hininga na lang ako at naghintay sa waiting area. 10 minuto nang lumipas ngunit hindi ko pa rin siya nakikita. Where are you, my wife? Natatarantang tanong ko. Nilabas ko ang phone ko at binuksan ang picture niya bago nagsimulang magtanong-tanong ngunit ang sagot lang nila ay hindi nila nakita. Nakaalis na ba siya? Huli na ba ako? Napanghihinaan ang loob kong tanong sa sarili. Halos libutin ko na ang airport, mahanap lang siya ngunit wala akong matagpuan. Napaupo akong muli sa waiting area at napayuko. Panay ang dasal ko na sana hindi pa siya nakakaalis at nandito lang siya. Ngunit ilang minuto pang lumipas ay wala pa rin. Siguro nga umalis na siya. Mahinang bulong ko sa sarili bago nakayukong tumayo. Ang bilis man namang sumuko sa paghihintay. Natigilan ako sa boses na narinig. Otomatikong nag-angat ako ng tingin at hindi makapaniwalang napatitig sa babaeng kaharap ko. Wife! Kumpirma ko at bahagyang hinawakan ng kanyang pisngi. Ngumiti naman siya. Hindi siya si Elara dahil iba ang ngiti nito. Siya si Eloise, ang totoong asawa ko. Yes, hubby? Tanong nito. Hindi ako nagdalawang isip na tinawid ang pagitan namin at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na ako. Mahinang sabi ko't hindi siya magawang pakawalan. Ano ba, teka? Nasasakal na ako. Reklamo niya. Humiwalay naman agad ako sa kanya at hinarap siya. Nalate nga ako ng flight dahil kay Elara. Halos ayaw ba naman akong paalisin? Mabuti na lang nakita kita rito. Ano nga palang ginagawa mo rito? Aalis ka rin ba? Inosenteng tanong niya. Alam ko ng lahat. Lahat ng ginawa mong sakripisyo. I'm sorry. Hindi kita pinakinggan at wala ako sa tabi mo ng mga panahong kailangan mo ko. Ng asawa. Masuyong sabi ko sa kanya. Nawala ang ngiti niya. Hindi ka na ba galit? Tanong niya. Umiling naman ako agad. Hindi mo ba ilalayo mga bata? Muling tanong niya at muli akong umiling. How about you? Hindi ka na ba aalis? Tanong ko. Hindi na. Hindi ka nagalit at hindi mo na rin ilalayo mga anak natin. Sabi niya at ngumiti. Good. Dahil hindi ko rin naman hahayaang umalis at iwan ulit kami. At kahit makaalis ka, susundan ka namin ng mga bata. Banta ako sa kanya. Natawa naman siya at ginalaw ang buhok ko. Hindi na rin naman talaga ako makakaalis. Sabi niya na ipinagtaka ko. Why? Tanong ko, nagtataka. Dahil may naiwan ka sa tiyan ko. Nakangiting sabi nito na ikinatigil ko. Tila ayaw magproseso ng utak ko sa narinig. Anong ibig mong sabihing may naiwan ako? Kinakabahang tanong ko. Buntis ako, Wade. 2 linggo na akong buntis. Nakangiti ngunit namamasa ang mga matang sabi nito sa akin. Hindi ko napigilan ang mga luha at kusa na rin yung tumulo sa saya. Niyakap ko siya at panayang paulan ng halik sa buong mukha niya. Damn, wifey. Hindi mo alam kung gaano akong kasaya.
Hiyaw ko at muli siyang niyakap. Natawa naman to. Uwi na tayo? Miss na miss ko ng mga bata. Panigurado masaya sila sa balita natin. Nakangiting sabi niya na ikinatango ko. Masayang masaya ako that finally, natapos ang lahat ng sakripisyo niya. At ang sakit na dinanas naming dalawa'y nalagpasan namin. Dahil pangalan ng kakambal niya ang nasa marriage certificate namin, ay pinawalang bisa ko na ito. At para ganap ko na ring mahingi ang kamay niya at mapakasalan si Eloise. Kinakabahan ako, Wela. Baka hindi siya pumayag na pakasalan ako ulit. Sumbong ko sa nakababatang kapatid. Kasalukuyan kaming nasa venue kung saan gaganapin ang surprise proposal ko sa kanya. Sa lagay na yan, mag-aapat ng anak nyo, nagkakahiyaan pa kayo? Nakangising tanong niya. Sinamaan ko naman to ng tingin. Ilang saglit lang ay lumapit sa akin ang isa sa kambal kong anak. Daddy, sabi po ni Tita Elara papunta na sila mami rito. Ano pong gagawin natin? Inosenteng tanong ng anak kong si Summer. Kandalunok-lunok naman ako sa kaba. Pumunta ka muna sa lola mo anak at isama mong kakambal mo ha? Sagot ko. At pagturo sa nanay ni Eloise na nasa hindi kalayo ang pwesto. Agad namang sumunod ang aking anak. Ilang saglit pa'y namatay ng ilaw. Hudyat na dumating na siya at nakaalalay sa kanyang kapatid. Lalo pat buntis siya at baka mapano. Binalot ng malamyos na musika ang paligid. Kasabay ng pag-alis ng takip sa kanyang mga mata ay siyang pag-ilaw ng paligid. Gulat niyang inilibot ang tingin hanggang sa huminto mga mata niya sa akin. Ang sabi sa akin kakain lang kami ng ice cream. Hindi ko alam na ganito pala. Agad itong naging emosyonal dala na rin ang pagiging buntis niya. Ngumiti ako at lumapit sa kanya bago siya halikan sa noo at inakay papunta sa mga petals na nasa sahig at hugis puso. We're no longer husband and wife. Panimula ko. Agad namang nawala ang ngiti niya. Pinawalang bisa ko ang kasal natin dahil ayoko namang pangalan ng kakambal mong nakasulat doon. Kaya ngayon, sa harapan ng mga anak natin, ng pamilya ko at ang pamilya mo, mga kaibigan, gusto ko sanang formal at ganap na hingin ang kamay mo para pakasalan. Hindi na dahil nabuntis kita at may anak na tayo, kung hindi dahil napatunayan ko kung gaano kitang kamahal. Pagtatapat ko, natawa ko nang makitang umiiyak na siya. Pinahid ko to bago lumuhod ang isang tuhod at inilabas ang maliit na kahon kung kinakabahang tanong ko sa kanya. Umiiyak siyang tumango sa akin. Nagmamadali at naiiyak ko namang isinuot sa kanya ang singsing. Yes, wait. Pakakasalan kita. Handa akong maging misis mo ulit at hindi na ako tatakbo sa pamilya natin. Pagkatapos ay mahigpit niya akong niyakap. Naghiyawan naman ang mga taong saksi sa labis na tuwa, lalo na ang kambal naming anak. Marami mang pagsubok ang kakaharapin sa buhay. Napatunayan naming dalawa na kailangan itong harapin, kahit gaano pang nakakatakot. Wakas!